Opisyal nang inanunsyo ng Pentagon ang pag-withdraw ng 5,000 sundalong Amerikano mula Alemanya dahil sa tumitinding hindi pagkakaunawaan ni na Pangulong Donald Trump at mga kaalyadong Europeo tungkol sa digmaan laban sa Iran. Dagdag ni Donald Trump, planong bawasan pa ng Estados Unidos ang presensyang militar sa Alemanya at mag-pull out na mas maraming sundalo kaysa sa dating 5,000. Sa Kongreso ng Estados Unidos, nag-aalarma sila at humihiling na pag-isipan muli ang desisyon. Ngunit mas delikado pa sa seguridad ng Europa ang ibang bagay kaysa pag-alis ng mga sundalong Amerikano. Nagbabadya ang panganib na kansilahin ni Trump ang pag-deploy ng American Battalion ng long-range weapon sa target area. Sa ibang salita, gusto ni Trump na alisin mula sa Alemanya ang mga Tomahawk na sana ay itutok sa Moscow. Ang mga misail na ito ay dapat sana ay ilalagay doon. Sa Alemanya pa noong 2024 bilang tugon sa mga banta ni Vladimir Putin at paglipat ng taktikal na sandatang nuklear sa Belarus. Ang utos na yon ay ibinigay noon ni Joe Biden at ngayong taon, sa wakas, ang mga Tomahawk na ground-based ay dapat sana'y ilalagay sa Alemanya. Pero nagpasya si Trump na kansilahin ang desisyong yon at bawiin ang mga missile mula sa Europa. At kahit ang Europa, alam nyo, wala pa ring sariling long-range missile force para umatake sa Moscow. Sige, sabay nating pag-usapan ang buong kwento. Ang pangalan ko ay Alexei Petchy. Pag-usapan natin ng sabay ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Petchy News. Nasa video description ang link. Doon namin agad inilalatala ang mga balita. Pag-usapan natin ito, hindi opisyal na inanunsyo ng Pentagon ang pag-withdraw ng 5,000 sundalong Amerikano mula Germany. Ginawa ang desisyon bilang tugon sa hindi angkop at walang silbing retorika ng Germany. Mas maaga ngayong linggo, sinabi ni Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz na hinihiya ng mga Iranian ang Estados Unidos sa negosasyon sa pagtigil ng digmaan. Ipinahayag niya ang hindi niya pag-unawa sa estratehiya ng paglabas ng Washington mula sa tunggalian. Sinabi ng Pentagon na ayon sa kanila, tama ang reaksyon ni Pangulong Trump sa mga hindi nakakatulong na pahayag na ito. Bilang bahagi ng desisyon, ang brigadang taktikal na grupo na kasalukuyang nakatalaga sa Alemanya ay ilalabas, hindi ililipat kundi ilalabas talaga. At ang unit na malayuang artilerya na balaksan ng ipadala ng administrasyon ni Joe Biden sa Alemanya ngayong taon ay hindi na pupunta sa Europa. Isang napakabahalang senyales ito at unang babala pa lang. Babalikan natin ito mamaya. Ayon sa inaasahan, aabuti ng 6 hanggang 12 buwan ang pag-atras ng mga tropa. Sa ngayon, may 35,000 sundalong Amerikano sa mga base militar ng Alemanya, mas marami ito kaysa sa ibang bansa sa Europa. Pagkatapos ng pagbabawas, babalik ang kanilang bilang sa tinatayang antas noong 2022 bago ang malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine na siyang naging dahilan ng pagdagdag ng tropa ng US sa Europa. Ayon sa opisyal ng Pentagon, ipinaliwanag na layunin ng administrasyon ni Trump na gawing pangunahing tagapagtustos ng seguridad ang Europa. Kasabay nito, ang hakbang na ito ay nagsisilbing paalala ng kahandaan ni Donald Trump na tumugon sa hindi pagkakatapat ng mga kaalyado at sa ganitong paraan, parusahan sila. Alam din natin na pinayagan na ni Trump ang pag-withdraw ng tropa mula sa Italia at Espanya. Nagkaroon siya ng alitan kay punong ministro Giorgia Meloni ng Italia dahil sa pagtanggi nitong suportahan ang kampanya laban sa Iran at pagpuna sa mga pahayag tungkol sa Santo Papa. Nagbanta rin siya sa Espanya ng malawakang embargo sa kalakalan dahil sa pagtanggi nitong magbigay ng base at airspace para sa mga pag-atake sa Iran. Matagal nang gusto ni Trump bawasan ang presensya ng Amerika sa Alemanya at noong huling bahagi ng unang termino niya bilang Pangulo, iginiit niya ang pagpapauwi ng halos 12,000 sundalong Amerikano mula ron. Hindi na ipatupad ang desisyong ito dahil natalo siya sa eleksyon at kinansela ni Joe Biden ang plano. Ngunit inanunsyo na ni Trump na balak ng Estados Unidos na higit pang bawasan ang presensya ng militar sa Alemanya at magpapauwi ng mas marami pang sundalo kaysa sa naunang inanunsyong 5,000 sundalo. Lumabas ang kanyang pahayag isang araw matapos ianunsyo ng Pentagon ang planong bawasan ng persang Amerikano sa Europa. Narito ang kanyang sinabi.
Balak naming magbawas ng malaki at ang pagbawas na ito ay magiging higit pa sa 5,000 sundalo. At para sa Alemanya at sa buong Europa, may mas seryosong panganib kaysa sa simpleng pag-alis ng mga sundalo ng hukbong Amerikano. Ito ay ang pagkansela ng pag-deploy ng Amerikanong batalyon ng mga long-range na armas sa Alemanya. Sa katunayan, nangangahulugan ito ng pagtanggi sa pag-deploy ng mga Tomahawk missile sa lupa. Dito, magpapaliwanag ako ng mas detalyado tungkol sa balitang nabanggit ko dahil baka hindi ito lubos na naintindihan. Noong sinabi kong tandaan ang sandaling ito dahil babalikan natin, ito na ang mismong sandaling binabalikan natin. Bukod sa pag-withdraw ng 5,000 sundalo mula sa Germany, opisyal ding kinansela ni Trump ang pag-deploy ng batalyon ng long-range weapons na nakatakda sana sa 2026. Batalyon ito na may mga Tomahawk cruise missile. ГАВК на вооружении Kinansela ni Trump ang pag-deploy ng batalyon ng long-range weapons ngayong taon. в этом году в ответ на растущую Россию. Ito ay isang batalyon na may mga cruise missile na nakatutok sa Moscow para hindi sila magpakakampante doon. Maaring dahil sa pagkalugi sa digmaan kontra Iran, nagpasya si Trump na mas kailangan niya ang mga Tomahawk kaysa ilagay ang mga ito sa Germany. Opisyal na kinansela ito ni Trump. Ang pagkansela nito ay nagpapahina sa estratehikong pagpigil ng Estados Unidos laban sa Russia. Ang punto dito ay ang Estados Unidos ay may aktual na monopolyo sa mga long-range na armas. Mas seryoso ang hakbang na ito mula sa operational na pananaw kaysa sa pagbabawas ng tropa. Ang Tomahawk missiles sa Alemanya ay posibleng makawasak sa Rusya. Dito, magbibigay ako ng mahalagang puna. Ang NATO ay hindi talaga umaasa sa mga ground-based na long-range strike weapons. Ang Tomahawk ay unang dinisenyo para ilungsad mula sa dagat. Ang mga Typhoon launcher para sa paglulunsad ng Tomahawk mula sa lupa ay masasabing pagpapalawak lang ng kakayahan ng Tomahawk, hindi ito isang radikal na bagong solusyon. Pero pa rin, mapipilitan itong maging mas bukas sa pakikipag-usap ang Moscow kapag alam nilang may mga Tomahawk sa Germany na direktang nakatutok sa Moscow. Dapat ding banggitin na regular na nagsasanay ang NATO ng simulasyon ng malalayong pag-atake mula dagat patungong hangganan ng Russia. Ang huling ganitong mga pag-atake ay isinagawa sa pagsasanay na Neptune strike sa baybayin ng Italia, Mediterranean Sea noong Nobyembre 2025. Pero totoo, mula sa Mediterranean Sea, hindi aabot ng mga Tomahawk sa Moscow. Hindi tulad kapag mula sa teritoryo ng Germany. Kaya nga inutusan ni Biden na ilagay ang mga Tomahawk na missile na ito mismo sa Germany. Kaya ang isang panig na pagtanggi ng US sa de facto na paglalagay ng mga Tomahawk sa Germany ay isang hakbang paatras sa estratehikong pagpigil sa Russia. Lalo na mayong inilagay ng Russian Federation ang kanilang Oreshnik, ang misail na Oreshnik sa Belarus. At dito, hinihiya ni Trump ang US. At ipinapakita nito na kayang gawin ni Putin ang kahit anong gusto niya sa Europa at hindi tutugon ang US dito sa kahit anong paraan. Sinusubukan ng mga Aleman na maliitin ang lawak ng problema ngayon. Sinabi ni Boris Pistorius, ministro ng depensa ng Alemanya, na inaasahan ang pag-atras ng mga tropa. Nasa tamang landas ang Alemanya sa pagpapalawak ng sandatahang lakas, pagbili ng kagamitang militar at pagtatayo ng infrastruktura. Idinagdag ni Peter Beyer, miyembro ng namumunong Kristiyanong Demokratikong Partido, na ito ay hindi isang pinag-isipang estratehiya ng Estados Unidos, kundi isang pampulitikang reaksyon dahil sa inis na dulot ng mababang ratings ni Trump. Dapat bigyan ng kredito ang mga Aleman dahil nagsimula silang kumilos ng maagap. Sinimula ng Alemanya na iakma ang sibilyang infrastruktura para magamit sa armadong labanan. Particular, ngayong araw, naglaan ng Berlin ng halos 1.2 bilyong euro para sa modernisasyon ng pinakamalaking pantalan sa Europa sa hilagang dagat na matatagpuan sa Bremerhaven at pangunahing ginagamit sa pagdadala ng mga sasakyan. Ngunit ang halos 1.2 bilyong euro na ito ay mapupunta sa pagpapatibay ng mga loading dock upang matiyak ang kakayahang maghatid ng kagamitang militar, kabilang ang 60 toneladang tangke na Leopard papunta sa mga hinaharap na linya ng labanan. Naghanda na rin ang Alemanya na magpadala ng brigada ng tangke sa Lithuania.
Gusto ng Berlin na masigurong may deploy ito sa anumang halaga bago matapos ang 2027. Sa Vilnius, aktibo na ang punong tanggapan ng unit. Kaya si Trump, sa totoo lang, ipinakita niya sa Europa kung anong klaseng kaalyado siya. Dito ako magtatapos. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Maaari rin ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong mga screen. Ito ang pinakamadali at pinakamaginhawang paraan para suportahan ang YouTube channel. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!